I'm sorry na dumating kayo dito. Oo nga. Kasi mukhang kayo ay naalok ng isang racket. Show abroad. Show abroad sa Japan at US. Sino po ang nag-alok sa inyo? Si Art Halili mismo. And si Art Halili po sa industriya po ninyo, ano po siya doon? To be honest, kasi matagal na kaming Facebook friends ni Art Halili, pero we've never met in person. Until merong isang aesthetic clinic na nagkaroon ng event for contract signing, dun ko pa lang siya na-meet ng harapan. Kasi dati binabagay lang niya sa akin kung pwede akong mag-guest sa show niya. Doon niya ako inalok. Sabi niya, halika mag-work tayo. So, syempre, bilang artista, hindi naman tayo pwedeng tumanggi, di ba? So, sabi ko, sige, sabi ko, message mo lang ako anytime. Sabi ko, pag available ako, go ako. Then, nag-message siya na, ayun nga, sabi niya sa akin, ang bungad niya, April 4, may US at Japan visa ka na ba, kapatid? Ganon ang bungad niya sa akin. So, sabi ko, wala pa akong US visa, pero Japan visa wala din kasi single entry lang nung nag-show ako ng Japan before. May 7 to 17, 10 days, sabi niya sa akin. 10 days sa US, 10 days sa Japan. Ako ang main host, siya ang co-host ko. Doon sa show na yon, for how many times na ipapalabas yon, parehas kayo, co-starring kayo. Yes, ganyan. ganon. Okay. Tapos ang bayad daw sa akin doon is per day. So nakiusap pa siya, sabi niya, pwede ko bang ipasa sa producer na 85,000 ka per day pero 70 lang yun sa'yo. Sabi ko, sige, walang problema yung markup. Ganon naman talagang sa showbiz. Yeah. Ngayon, edi after nun, sabi niya sa akin, pero kailangan mo munang abunuhan lahat ng fees. And usually, ang pagkakaalam ko, I've handled a few talents during private practice. Usually, producer ang sumasalo Yes, yun eh. Ganun nga po. Sabi niya sa akin, kailangan ikaw munang mag-shoulder ng lahat ng expenses, and then April 17, magkakaroon tayo ng contract signing, marerefund mo lahat ng nagastos mo, plus 50% down payment for your whole TF. Pero nag-alangan na ako nung time na yun kasi sa isip-isip ko, nung nag-Japan show ako, walang ganun. Hindi ako hininga ng kahit na ano, sila lahat nag-asikaso. Nagpunta na lang ako ng agency to get my visa, yun na lang. Right. Ganun lang, pinaresent ko lang lahat ng papel na pinrovide ng producer, ganun. Pero sinasabi ko nga siguro naman, hindi naman ako lolokohin neto. Yun ang nasa isip ko kasi nakikita niya na nag-work din ako sa government, nakikita niya din na yung mga connections ko. Sabi ko, baka naman I'll give chance to this man. Sabi ko, sige, try natin. So una, nag-send ako ng para sa akin. Tapos sabi ko, hindi ako pwedeng lumipad mag-isa. Kailangan may PA ako. Oo. Kahit isa lang, sabi ko, okay na ako doon. I can do my own makeup naman and hair. Sabi ko ganyan. Shoulder mo rin muna yung sa kanya. Kaya nagdoble-doble. April 17 na pinangako niya na magko-contract signing, sabi pa niya sa akin, ikaw na lang din ang mag-host sa contract signing. Okay, so added gig to. Added gig. So sabi niya, sisingilin natin sila ng 75, pero 65 lang yung mapunta sa'yo kasi may markup siya. Okay, again. Which is April 17, may shoot ako. Okay, conflict sa schedule natin. Pero dahil mas malaki yung, syempre, unang-unang inahabol ko yung refund. Okay. Kaya sabi ko, hindi muna ako mag-shoot kasi unahin ko na lang muna yan kasi yung refund ang kailangan ko eh. Ngayon, ang sabi niya sa akin, hindi daw matutuloy a day mismo. Bakit ngayon nyo lang sinabi na cancel ko na isa kong lakad? Actually, yung mga reason niya, pwedeng maging valid kasi nangyayari talaga. For example, sabi niya sa akin, hindi natuloy kasi na medyo nagkaroon lang kanyang problema sa schedule, which is nangyayari talaga. Kaya makukonvince ka talaga na, sige, kailan daw, ganyan. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ang contract signing will be April 23. Okay, na-move na naman tayo. Doon na lang din ibibigay yung refund and then TF, which is sabi ko sa kanya, hindi na ako makakasama. Yes, Kasi April 23, ia-admit ako sa National Kidney dahil ooperahan ako ng April 25. Okay. Tatanggalan ako ng right kidney, sabi ko sa kanya. So major operation yun, hindi ako makasama, hindi kasama ka pa rin. Dadaling ko sa room mo yung refund mo. Pag naka-admit ka na, huwag ka mag-alala. Dumating naman po sa kwarto yung Hindi. refund. Okay. Ano na naman po ang reason? Wala, iba-iba na eh. Ang dami niya ng reason eh, na exceed siya sa bangko, mga ganyan. The reason na nagpunta ako dito, kahit hindi pa siya completed na bayad sa akin, is because ang gusto niyang mangyari, attorney, ako lang ang babayaran niya para manahimik na lahat ng to. Dahil the moment na nag-come out ako sa social media na isa siyang manloloko, Masisira naglabasan lahat ng naloko niya from 2020 up until now. The same scenarios, the same proposal, same cycle lagi. Ano pa yung ibang naloko niya?
Tulad nito, pinangakuan siya na sasama siya sa US and Japan bilang personal assistant ng artista. Ito as an artist, Okay, as an artist. sila sponsor company. Nag-sponsor po kayo sa show na hindi naman po nag-materialize. Po yung bunsong anak namin, nakilala niya and gusto daw niyang isama sa Japan and mayroon daw pong katulad na event. Sabi ko sa anak ko, papuntahin mo dito sa amin para makausap. And so nagpunta siya sa shop namin. Sabi niya, sumama ka na rin para may kasama si King, sabi niya. And then sama na rin si Daddy, sabi ganyan. Sabi ko, ay pag-isipan namin. And then after that, napunta naman sa negosyo namin na sabi niya, Mag-sponsor na kayo. magiging endorser daw siya namin. Ah. I-represent daw kami, ganon. Okay. Na may cut siya, certain cut. Ay, tumawag siya, habi, ito po yung gagawin natin for Japan. Kailangan niyo pong magbigay ng ganito, certain amount for the visa and then cash band. Na ito naman po i-refundable lahat during the contract signing ng April 28. Okay. Ayun po. Dami niyang agreements na pinasok. Pero it appears na baka wala siyang capacity at all to fulfill these contracts. Or second, most likely, kinuha niya lang yung pera. And Yeah. Na-realize ko na cycle yung ginagawa niya. Para mabayaran niya yung luma niyang nabiktima, kailangan niyang Kumuha ng makabiktima ng bagong bago. contract. Okay. Ganon. Okay. And he's not afraid of demanda. Ang nasa isip niya is kaya niyang mag-bail. Baka kaya ganun kalakas yung loob niya kasi alam niya makakalabas at makakalabas siya. Application po yan ng visa, no? Nagbayad na po kayo. Lumabas naman po yung visa. Wala. Hindi niyo binayad ito sa embassy kung hindi sa kanya din. Sa kanya kasi, attorney, Okay. meron din siyang pinapa-message sa amin na isang Facebook page na ang pangalan is Star Ace Academy, which is sa kanya. Production niya daw yon. Pero alam ko na agad na siya yung kausap ko. So, Same yung... yeah, so tinanong ko siya, sabi ko, kung kausap na kita, ba't pa ako Bakit dito makipag-usap sa Star doon? Ace? Sabi ko ganun, sabi niya, hindi, matagal na akong umalis dyan. Ganyan, yan, sila na lang naiwan dyan, tumutulong na lang ako, chuchuchu, ganun yung mga dahilan niya. Ano ba yung nangyayari, Art? Bakit hindi natutuloy itong mga production natin? Meron lang po talaga ako na na domino effect lang po na kailangan na hindi po masira yung pangalan ko. Yun, humingi naman po ako ng tawad na Ito nangyari. Meron ba talagang show? Meron ba talagang gig na nakalinya kay Ma'am Juliana at the time na inalok mo siya? Sa akin lang po, pero sa iba po wala. Nagkamali po ako doon. Kaya nga po, sabi ko na lang, nag-decide po ako. Sabi ko, i-refund ko po para lang po hindi ako maapektuhan, pati yung pamilya ko po. Kasi as of now po, naka-screenshot po lahat. Ang dami po nagbabanta, nakikita ko pati pamilya ko. Bayad ko po yun, yung tinti ko po. Kahit yung kay Alfred po, binayaran ko na po, ang balance ko na lang po, 11K. Hindi lang po talaga ako nakapag-comply po kaagad kahapon kasi po, ang dami na pong post. I don't know kung saan pa ito pupunta no? Kasi baka mamaya umabot tayo sa kaso, sabi mo pinilit kita na magsalita dito, no? Hindi naman. Ganito yon. Nababayaran mo yung mga binigay nila sa inyo. That's correct. And that's good. But that settles the civil aspect of the issue, no? Yung pera, yung damages na na-suffer nila, pagka binabayaran mo yan sa kanila, that's good. That's well and good. Mabuti yun. It lessens yung damages that you are obligated to pay. However, ito nga sinabi mo sa amin, wala naman pala talaga sila. There was no show for them. Kailangan ko kasi maging forthright sa'yo na kung anong posible mong hinaharap dito. Di ba? Estafa, number one, because you pretended to have something, a transaction, an imaginary transaction, na naghiwalay sila sa pera nila in order to do that. Ang nakakabahala, nasa kanya yung copy ng mga passport namin. Kasi nung time na sabi niya ipaprocess yung visa, syempre kailangan namin mag-send ng documents No, like that's- my passport, my driver's license, along with my PA. So baka kaya siya nakakabayad sa amin kasi minaluloko siyang iba gamit yung pangalan ko, gamit yung pangalan ng iba. Pwede mong gamitin yan pang-verify sa mga loans. Yeah, correct. Diba? No? Sa Ako. online loans. That's a very real danger. In fact, marami pong nabibiktima dyan sa baba. Hindi na lang namin pinapa-ere because it's the same situation. Nagpahiram lang ng ID, nagamit nga po to enter into loans. No? Yeah. Hindi ko po hope not, gagawin diba? yun. Hindi po ako nag-deactivate lahat po kasi settle ko po 40K po yung balance ko kay dun sa compensation and damages po for Juliana po. Attorney, hindi yun danyo sa FYI. Refund yun. Refund No, yun. that is my TF ng April 17 na hindi natuloy. Kasi kung sisingilin ko siya ng danyos, baka higit pa doon. Dahil sa stress, anxiety na... And you did niya sa say akin. you underwent a major surgery. Major operation. Alam niya po yan na habang nasa ospital ako, pinipilit kong
kunin yung phone ko para lang mag-update sa kanya nasa na yung bayad. Ngayon ko lang po makakausap si Art, pero yung nakuha niya po sa akin is 220k plus. Ah. Yun po. Nadoble po kasi ako ng bayad, tapos sabi niya ibabalik niya, tapos hindi din. Ako po yung sinabihan niya noon na ang attorney niya daw po is kayo. Papakausap niya daw yung kausap kong lawyer, tapos kayo daw po yung kakausap ko. Sabi ko, mas okay na kausapin nga si attorney Garrett Tara kahit ngayon pa, para magkaalaman na. Ginagamit niya yung anak niya, nanay niya. Yung anak niya daw ay nagsusuka na ng 5 araw, yung nanay niya na ospital. Tas ganun din po, US, Japan. Sobrang tiwala ko dyan sa tao po na yan. Tas ganyan ginawa niya. Pinagamit niya po sa akin credit card. Binabayaran ko po ng 3 buwan yung credit card ko. Ang hirap kumita ng pera, kawawa yung mga mabibiktima niya, as I in agree. Lalo na kawawa. si Sir, 200,000 and now you're in credit card debt dahil dyan. Nakikiusap po ako sa kanya, nabigyan lang ako ng chance. Nagkataon po na, eto naglabasan na nga po. Kaya yun, paano po ako magtatrabaho? Paano pa Nakikiusap po siya yung para makapag-scam siya ulit sa iba. Kaya po, Chief, may question lang kami, no? Kasi marami na palang naloko itong nirereklamo sa amin ngayon. May we endorse sa inyo yung investigation dito for a possible charge ng large scale or syndicated estafa? Yes, we will welcome that, Attorney Garrett. In fact, it's a good thing that you were able to more or less extract that statement from Mr. Halili. Na bagamat binanggit po ninyo na what he is actually settling is only the civil aspect of the Yes. case. The estafa was already consummated. Yes, Pero yes, more okay. than the estafa angle, it would appear that since the modus operandi of our subject here is making it appear that there are actually shows and productions to be performed or to be done abroad, yan po, pwede rin pumasok din po sa violation ng Republic Act 8042 as amended by Republic Act 10022, which is the So, Migrant papasok Workers yan Act of sa the illegal Philippines. recruitment ng migrant workers. Opo. At dagdagan ko na rin po yung binanggit niyo kanina sa ang simple recruitment po under Republic Act 10022. Tinataas na po ang penalty ng simple recruitment to an imprisonment of 12 years to 20 years. Ang number of victims, ang quantity is 3 or more. At lalo Yes. pat binabanggit po ninyo na mas marami, mukhang mas malaki po at talagang papatak po ito ng economic sabotage. Nako. At mas magiging malaki Yun na po yun. ang imprisonment period po dito. Yes. Kaya naman po, bagamat hindi po magpa-file ng complaint, we would welcome the other statement victims to sana, come forward to the NBI. At the very least, attorney, siguro si Ma'am Juliana can commit her sworn statement, no, to serve as Opo. additional evidence for the Yeah, prosecution. mag-file din po ako ng complaint kasi Ayun. ang gusto ko lang naman, Sige wala po, na akong papuntahin pakialam nyo sa lahat at Marepan. makausap natin. Gusto ko ma-stop talaga siya. Okay, that's the best way to do it, no? Attorney Malyari, Chief, we'll be Maraming going to your salamat po, office. Attorney Garrett. Yes. Kayo rin po, baka pwedeng mag-file po kayo ng complaint kung Ah, sino naman. ginagamit ng inyong pangalan. Ginamit pa nga yun. Medyo conflict of interest na. Hindi. Totoo naman in my capacity as di ba? In Yes. my capacity Opo, as a opo. practitioner of law, nagamit rin naman talaga pangalan ko. So, sige, I'll see you there. Kita tayo sa Asiana, Chief. Salamat po, Attorney Garrett. Salamat. Okay. Sabi ko Thank nga, you, I'm a thank fan. you. And Thank you I'm happy na matulungan ko kayo kahit paano. Maraming beses nyo rin ako napatawa. Tanggal niyo yung stress namin dito sa opisina. Thank you, attorney. Thank you rin for coming to the program. We will schedule the reporters kung kailan po tayo pupunta sa NBI. Sige po. Salamat po. Thank you po, Thank attorney. you so much. Thank you. Thank for you. trusting the program. Ma'am, sir. Thank you.